So ang mahirap sa pagmamanok, itong tulad ng panahon ngayon na tag-ulan, yung may malakas na ulan, kasi nga may bagyo. So dito sa ating manukan, yan no, gumagawa kami ng anong tawag niyan, yung sa Bisaya kanal. Iwan ko lang kung anong tawag diyan sa Tagalog, or daluyan siguro ng tubig yan. Para yung tubig o baha ay hindi makapasok doon sa breeding pen, kasi nga yung kapag basa yung yung sa breeding pen natin, ay malamang yung ating mga breeder diyan ay magka-stress po sila na isang sanhi ng paghihinto sa kanilang pangingitlog. So mas stress sila. So yan. So hanggang doon no. Doon pa. Grabe. Napakasakit sa katawan nito nung nagtrabaho kami kinabukasan. Yan oh. So yun nga, yung ating nandito sa loob, sa ating breeding pen ay wala nang kumbaga wala nang baha o tubig na nakakapasok. Okay. So hindi na lang natin bubuksan, mamaya na lang pag magpakain tayo. Hanggang dito yan oh. Yan. Halos 2 araw ata namin ito ginagawa. Yan. So tapos yung roofing natin dyan na may mga tumutulo na kapag umuulan, yan, nilalagyan natin ng inaayos natin para to make sure na walang tubig talaga makapasok dyan sa ating breeding pen. Okay. Dito naman sa ating sa ating ranging area, sandali lang. Hay, ang hirap kapag tagulan. Diyan naman, yan yung iba nating mga manok, naghihintay na ng pagkain. So dito sa kabila, tingnan natin kasi meron daw mga bagong pisa dito na mga sisiw. So yan, siguro bukas na lang natin siguro ito ipupugad, kasi yung iba kanina pa daw to. So yan. So malapit na mag off season, kasi ngayon is July na, next month August. Yung iba dito maghinto na sila sa pangingitlog. So mas maganda ngayon na marami pa tayong pundo ng mga sisiw. Nasa mga 150 ata lahat ng mga sisiw ko dito ngayon. Marami sila. Lalo na kaya kung gumagamit tayo ng incubator. So kaya yung iba na mga 45 days old dito ay dito ko na lang sila nilalagay. Ayan. Kasi nga malakas yung ulan. Supposed to be doon sila sa ating kulungan, kaso nga lang parang masusort na ata tayo. Yan o, lakas pa kumain ng ating mga sampin. Mas gusto nila yan yung mga pagkain na sa mga malalaking manok kaysa mismo yung pagkain sa mga sisiw. Although 45 days old naman sila, kaya pwede na. So dito, wala na. Malinis na dito yung kanilang kulungan nila. Kasi nga wala nang ng baha na pumapasok dito. Kasi may kanal na o daluyan ng tubig. Mga 12 ni Diri Boy. Mga 12. Yung dalawa sineseparate namin kasi nga mag-away-away sila. Siguro ito, ang timbang nito nasa mga 3/4 na siguro to. Ayan. Dali lang maubos ang feeds nila, no? Yun ang kagandahan sa ating sampin, kasi nga kahit ano-ano na lang yung pakain mo, hindi sila pumipili sa pagkain. Pag okay na yung panahon, saka na natin sila pakawalan. Diba?
dito rin yung ating dito din yung ating mga breeder ng mga Chamois, oh. Ayun. Parang may itlog na ata dito, ah. Ayun, marami na silang itlog. Ito, sobrang laki ng itlog nito. Hindi na to pwede kasi alam ko kadalasan sa may ganito talaga hindi na mapipisa. Yung ganito lang, oh. 2, 4, 6, 7, 8. 8 na itlog. So yan po ang ating Chamois na mga breeder. Sobrang laki nila. Puntahan nga natin yung ating sampin. Yung sampin dito. Kumusta na kayo yung mga itlog nila dito, no? Ayan. So dalawa na lang yung ating sampin na nandito kasi nga yung iba naglilimlim. Yung iba may mga inalagaan ng mga sisiw. Yung itlog naman nila okay din, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Okay. So ngayon lang to yung nagpalimlim tayo kasi nga nag-prepare din tayo para sa incubator kasi balak natin na magparami tayo ng mga breeder natin kasi kulang tayo sa supply. Okay. So yan po, sampin. Mukha nga lang siyang basilan or huluwano. Kasi nga ang sampin meron siyang lahi na mga huluwano kaya hindi na tayo magtaka kung bakit ganyan yung hitsura nila. But actually, ito ay nakuha ko sila talaga sa mismo sa mga registered breeder ng sampin native chicken. So yung iba dito ay may mga sipon. So yan, painumin po natin sila ng gamot dito. So yan sila, pag okay na, wala na silang sipon, ito yung binibinta ko sila as per kilo. Ayan. Yun pa isa. Kasi nakakahiya din kasi magbinta o bumili sa atin ng mga per kilo dito na yung manok mo ay merong sipon. So pag okay na, ayan, pwede na. Meron din ibang mga buyer nung bumili sa akin dito ng per kilo ay chine-check nila kung may sipon ba o wala. So ngayon hanggang 3 days lang o 5 days natin pagpainom sa kanila ng ng gamot sa kanila. So madali lang naman ito silang gumaling kasi nga hindi ko naman sila sinasanay na sisiw pa lang pinapainom ko na sila ng ganyan na mga gamot. Kumbaga hindi pa na-immune yung kanilang katawan. Ayan. Dito may mga 13 nga dito. Ayan. Parang kulang ata yung isang patubigan na. So sa ngayon i-check na natin yung ating mga sisiw. Kani? So dito yan, healthy lahat mga sisiw niya. Ito dumalaga to pero magaling siya mag-alaga ng kanyang mga sisiw. Ayan po ang mga sisiw niya. 10. At saka ang kagandahan nito, hindi siya magkaskas sa kanyang
mga feeds nila. So hindi masayang. So dito isa meron tayong vacant kasi dito natin ilalagay yung bagong pisa kanina. Dito may sampin tayo dito. Ayan. Marami. So actually okay naman. Malusog lahat yung mga sampin. Except lang dyan, hindi yan sampin ha. Basilan yan kasi nilagay ko lang dito. Kasi pag ihalo natin doon sa kanya mga kapatid niyan, mag-away-away sila. Except niya no, ibang kulay. Ang sampin kasi uniform yung kanilang mga kulay. Okay. Siguro dito siguro ako kukuha ng ano na hindi natin ibenta yung ibang mga sisiw dito. Kasi nga yung balak natin kukuha tayo ng incubator. Pag kaunti lang yung ating breeder, lugi ka. So kailangan pipili tayo ng gawing inahin natin dito. Okay. So sa kabila, okay, tingnan nga natin dito. Yan. Okay naman. Mga basilan to lahat. Yung isa na malaki, hindi nila yan kapatid. Okay. Marami din yung mga sisiw natin dito ngayon na basilan. Dito na side. Yan, marami din mga sisiw niya. At dito na side diba? Super healthy dito. Ito yung kukunin ata nung buyer natin from Cagayan de Oro City. Mga next week siguro yan. Mga 10 ata kunin niya. Yan o. Kuha tayo isa sample. Basilan. Dito. Sa Moasil to. Pag okay na yung panahon, saka na lang natin ito sila pakawalan, no? Kasi malalaki na rin sila. So actually marami tayong mga sisiw ngayon. Dito may mga sampin pa rin dito. Ayan. Sa kabila, meron pa rin dito. Ayan, may 6. Okay. Dito rin na side. May diri boy kay di po mag-away no? Dalawan mo lang isa. Ay mga ba. Sige. So yan. So okay pa naman yung ating mga manok ngayon kahit sa tag-ulan. Walang namang problema. Dito sila ang pinaka nagustuhan ko. Sobrang healthy na mga sampi no. Balik mo sana ko diyan natatan no bilang ipak ng lubot kana ulian naman. So ito na po yung iba natin dito sa ating ranging area. So yan po. Dia putus sih. Hadlock siya. Hadlock siya ning kono, bayo. Katalaw na. Doon na siya manangit sila ka. Ulahin na siya, wala siya kaunon. Bahugan man ako siya. Ano ba kani nga mo ni pinakakuan nga manok suna?
May door naman siya boy. Sagdi na lang na boy. Maning kamot lagi nagiya. Makakaon eh. So every time na may mga sipon dito ay kailangan namin siyang isi-separate sila para yung iba ay hindi mahawaan ng mga sipon. Except lang sa mga RTL basilan at saka mga breeder, wala yang sipon. Yung ano lang yan, tulad niyang ganyan, yung mga maliliit na manok.